Blessed be the name of the Lord. The book of John chapter 18. Ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya kaya't ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, "Ako iyon." Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon. Nang sabihin ni Jesus na ako iyon, napaurong sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito sa gayoy. Natupad ang kanyang sinasabi, Ama, walang napahamak kahit isa sa ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanyang tainga nito. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kupa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama?" Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Si Jesus sa harapan ni Anas. Verse 13. Sila'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makabubuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Verse 15. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng mga pinakapunong pari kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay na pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang utosang babae na nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng babae, "Hindi ba't isa sa kanilang mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nag-umpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro, tumayo roon at nagpainit din. Tinanong si Jesus sa harapan ng pinakapunong pari. Verse 19. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla
at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa mga templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. Ganyan ba ang pagsagot sa pinakapunong pare? Tanong niya. Sumagot si Jesus, kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit, kung tama ang sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Matapos ito, si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong pari. Muling ikinaila ni Pedro si Jesus, verse 25. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Ipinagkaila ito ni Pedro. Hindi, sagot niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kabag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halamanan? Muling kinaila ito ni Pedro at agad na tumilaok ang manok. Dinala si Jesus kay Pilato. Verse 28. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador. Mula sa bahay ni Caiphas, hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunan pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Sinabi sa kanila ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, hindi ipinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kanino man. Sa gayon natupad ang sinasabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinapatawag si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanulos sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa ka ngang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na nga nagsabi ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatuto tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Hinatulang mamatay si Jesus. Verse 39. Pagkasabi nito'y muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Glory to God. Blessed be the name of the Lord.